Magandang hapon po. Maupo po tayo lahat. Maraming salamat po. Father Jet, Dr. Tony Lavinia, the founding dean, Representative Henedina Abad. Oh, Bonet Banal is also present, Alsan. Civil Service Chair, Francisco Duque III. Our Chair for the Commission on Audit, Grace Pulido Tan, Commissioner Lagman, mayors from different cities and municipalities of the Philippines present, Ateneo de Manila unit heads, deans and deans. Dami na nga palang dean ngayon dito. Deans and personnel of the Ateneo School of Government, past and present. Tama ho bang ASOG ang abbreviation? Kanino pa binabasa to at palagay ko mali eh. Siguro ba, sabi ko baka naman ayon lang matulad na Abu Sayyaf Group. Nilagyan ng O. Alumni and students of Masters in Public Administration, fellow workers in government, honored guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Makailang beses man po tayong imbitahin ng Ateneo para dumalo sa mga pagtitipon, hindi po ako nagdadalawang isip na paunlakan ito. Dahil nga po sa bigat ng pinapasa natin mga problema, wala na po siguro mas mapapagaan pa ng loob ko kundi ang balikan ng masasayang araw ko dito sa Ateneo, sa piling ng mga kawani, guro at estudyanteng Atenista. 10 taon ang nakalipas nang itinatag ang isang konkretong patunay ng pagbababa ng Ateneo sa burol, ang pagtatatag ng Ateneo School of Government. Pinatingkad nito ang tapat na pananagutan ng Ateneo at isinabuhay ang mga konsepto ng sama-sama nating natutunan dito. Makalipas sa isang dekada, walang pagod pa rin ang, nandito naman po tayo, ASOG or ASG. Sa ang sumunod po yata nito, hindi taga-Ateneo eh. Sa paghubog at pakikipag-ugnayan sa mga leader sa publiko at pribadong sektor para sa makatwirang pamamahala. Hindi na po nakakapagtaka ang patuloy na pamamayagpag ng Ateneo School of Government sa kanyang mga adhikain dahil sa matatag na pundasyon nito. Founding Dean nga po nito ang ating kasangga na si Congresswoman Dina Abad na wala pa rin humpay sa paglilingkod sa ating mga kababayan. Siguro pag talagang ganap na senior citizen na siya, tumutulong pa rin. Kaya ngayon pa lang maraming salamat, Dina Abad. Talaga nga naman pong kapag mahusay ang nagpunla ng pundasyon ng isang institusyon, makakaasa din tayo sa magandang bunga nito. Sa pagusbong ng bagong henerasyon ng mga lingkod bayang Pilipino, dinidiligan ng Ateneo School of Government ang tila nilantang, ulitin ko lang po yun, ang tila nilantang tiwala ng taong bayan sa gobyerno dahil sa katiwalian at kahirapan. Angkop at napapanahon ang tema ng inyong pagtitipon, lalo pat at hinihikayat tayo nitong siyasatin kung nagagampanan nga ng mga komisyong konstitusyonal ang kanilang tungkulin na maging kabalikat sa tuwid na pamamahala. Subalit bago natin talakayin ang mga ito, mahalagang balikan muna natin ang dahilan kung bakit kinakailangan bumuo ng bagong saligang batas noong 1987. Batid naman natin ang namayaning kultura ng katiwalian at pang-aabuso noong batas militar, kung kailan ang lahat ng ahensya ng gobyerno ay pawang mga puppet na kontrolado na isang diktador. Dahil sa matagumpay na People Power Revolution, nailuklok sa pagkapangulo ang aking ina at bilang tugon sa mga institusyonal na kalbaryong iniwan ng batas militar, isinulong nila ang pagsasatitik ng bagong saligang batas. Bahagi nito ang pagbuo ng mga komisyong may kalayaang magpasya ng walang hinihinging paintulot, walang bagahe ng impluwensya at hindi pwedeng harangin ng kung sino mang nagtalaga sa kanila. Sa mga tweet, ang mandato nila ay ang manilbihan ng tapat at walang kinikilingan para sa taong bayan, sa halip na magbayad lamang ng utang na loob sa kung sino ang nagbigay sa kanila ng posisyon o trabaho. Ang nakakalungkot, sadyang ginawa ng paraan ng tiwaling opisyal na mawalan ng kabuluhan ang mga komisyong ito. Ginamit nila mga ito para sa kanilang pansariling kapakanan sa pamamagitan ng pagtatalaga ng mga taong hindi tapat sa mandato ng kanilang mga komisyon. Halimbawa po, hindi naman siguro ako nag-iisa sa pagpuna sa mga questionableng aksyon ng dating ombudsman. Sa kaso man ng Mega Pacific o ng nabinbin na Garcia plea bargain, para bang naging bulag
pipi at bingi ang mga tanod bayan. Malinaw po, kung gusto talaga natin gumawa ng tama, gagawin natin ang tama. Walang halong palusot, walang bahid ng pamumulitika. Pero kung ang hangad mo talaga ay samantalin ang inyong katungkulan, kahit ano pang probisyon at pagrepaso ang gawin sa saligang batas, hahanapan talaga ito ng butas ng mga halang ang kaluluwa para maipas sa ilalim sa kanilang impluensya ang konstitusyon at ikalag sa kadena ang mga komisyong dapat ay malaya. Ang tanong ngayon, ano ang susi sa matiwasay na pamamahala ng mga institusyong ito? Sa tuwid na daan, simple lamang po ang sagot. Ang pagtatalaga ng mga karapat-dapat na mga pinuno. May kakayahang tumayo sa kanyang sariling paa. May paninindigan at mulat sa katuturan ng kanyang katungkulan. Hindi na pwede ang mga makasarili. Hindi na pwede ang may kaduda-dudang mga intensyon. Kapag nagtalaga tayo ng leader na tapat at may paninindigan, ipinapakita rin nito kung gaano kaseryoso ang gobyerno sa pagpapatupad ng mga sinumpaan nitong panata. Di man natin magawang lumika na isang perpektong sistema, may kakayahan tayong magtalaga ng mga taong may dalisay na hangaring gawin ang tama para sa kapakanan ng nakakarami. Ginawa natin ito sa COA, sa pagtatalaga natin kay Grace Tan at Heidi Mendoza. Gayun din sa Ombudsman nang ipinagkatiwala natin ito kay Conchita Carpio Morales, ang pagtitimon sa ating tanod bayan. Maliban dito, makakatsak din tayo kayo ang mga komisyong konstitusyonal na paksa ninyo sa pagtitipong ito. Ang CSC, ang COMELEC at ang COA ay kabalikat natin sa tuwid na daan. Patunay dito ang paglulunsad ng Civil Service Commission ng Civil Service Institute noong Hulyo 2011 para magsagawa ng mga training programs upang humubog ng mapagkakatiwalaang lingkod bayan. Ang COMELEC naman na siyang nagbibigay kahulugan at katuparan sa batayang prinsipyo ng demokrasya ay nagtutulak na ng pagsasabatas ng reforma sa paggastos tuwing kampanya. Ginagawa nila ito upang matuldukan na ang hindi makontrol na mga kontribusyon sa kandidatura ng mga politiko at mabuwag na rin sa wakas ang sistemang padrino. Isinasagawa naman po ng COA ang pagtupad sa public financial management reforms tulad ng Government Integrated Financial Management Information System upang magkaloob ng automated at tamang impormasyon sa mga pagpaplanong pananalapi, pagbabudget at ulat pinansyal. Dahil dito, may ipapaalam ng mas mabuti sa publiko ang mga impormasyong dapat lamang nilang malaman. Ilan lamang po ito sa bahakbang natin upang tanglawan ang lahat ng aspekto ng pamamahala. Matapos ang madilim na kabanata nitong nakaraang dekada, nagtalaga tayo at magtatalaga pa ng mga lingkod bayang malinis ang hangarin. May mga kaso man pong madalas ay mabagal ang usad. Asahan naman po ninyo na ginagawa natin ang ating magagawa upang mapabilis ang takbo ng mga ito. Mulat po tayo sa mga dinatnan nating balakid at batid nating marami pa ring latak ng lumang sistema ang hindi natin basta-basta maaalis dahil kailangan natin igalang ang saligang batas. Ngunit sa pagtatalaga ng mga tuwid na pinuno, nakikita na natin ang pagbabagong nangyayari sa kultura. Kung dati, naging manhid na ang tao sa kaliwat kanang anomalya, ngayon sila na mismo ang nakikilahok para bigyan linaw ang mga ito. Mahalaga po ang sapat na panahon at ang kalayaang ipinagkaloob ng saligang batas sa independent commissions upang makapagtrabaho sila ng walang panlabas na impluensya. Ngunit habang iginagalang at kinikilala natin ang kakayahan at kalayaang magdesisyon ng mga institusyon, ang matitiyak natin ay ang masusing pagpili at pagtatalaga ng mga pinunong tapat, may integridad at paninindigan. Upang umusad ang ating mga plano, kailangan din po natin ang pakikiisa at pakikilahok ng Ombudsman at Sandigan Bayan, ng lehislatura at hudikatura, mas lalo na ang pribadong sektor at ng karaniwang mamamayang Pilipino. Mainit natin sasalubungin ang mga mungkahi at opinyong nagtataas ng antas ng pampublikong diskurso at ng mahinahon at makatwirang pagsasatinig ng mga saloobin. Patuloy pang tumitibay ang pundasyong itinindig ng Ateneo School of Government para sa ating lipunan. At umaasa naman akong ang mahuhusay ninyong mga estudyante at kinatawan ang mahabang taon ninyong pag-akyat baba sa burol ng kaalaman tungo sa konkretong realidad ng mga Pilipino ay magpapatibay sa misyong nagbubuklod sa atin.
ang maabot ang isang Pilipinas na pugad ng masagana at mas makatarungang mga komunidad. Asahan naman po ninyo, ang inyong lingkod ay mananatiling kapwa ninyo man for others at patuloy na magsusumikap upang sama-sama nating maabot ang ating mga pangarap. Hanggang dyan na lang po ako. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang hapon po.